Pag-usapan po natin 'to. Akala ko kanina nung nabasa ko, akala ko pina-fact check yung balita ng ABS-CBN. Yung pala mismo, yung ABS-CBN na po yung nag-fact check, hindi na po nila matiis 'no. Itong alam niyo 2-5 tayo kung lokohin itong pamilya na 'to, eh, 'no. Akala kasi nila palibhasa feeling nila kontrolado nila media. Kung ano sabihin nila yun ang binabalita ng media at wala na pong magfa-fact check, wala na pong magtatama. Actually, tinama natin 'to, eh, 'di ba? Tayo mismo naghanap, totoo bang wala? Pero mabuti po 'yun, eto po nagiging trend, nakikita ko lang. Kasi yung TV5, hinahayaan nilang magsalita laban sa pamahalaan si Ted Filon, eh. So, ibig sabihin, yung mga hinihintay natin na mga pagkakataon na naghihiwa-hiwalay na yung mga oligarko, 'di ba? May pumapalag na sa mga oligarko kasi pumapalag na yung Makati Business Club, eh, 'no? Tapos yung mga parte ng militar, yan po yung mga kinakailangan, eh, sa EDSA 1 at EDSA 2 kasi ang dami nagtatanong sa akin, "Badong, hindi naman nagtagumpay yung ka-EDSA niyo, bakit ano po bang ginawa namin sa EDSA?" Bawal na po bang magprotesta ngayon? Nagprotesta po kami ro'n at wala pong nagpunta ng EDSA na nagsabi na kawawa naman kami, hindi kami nagtagumpay. Hindi po. Lahat na punta ro'n alam namin matagumpay kami. Hindi naman people power yung pinunta namin do'n, magprotesta, eh. Anyways, pati po yung ABS-CBN, hindi na po nakatiis dito sa mga Romualdez, pinak-check po. Sabi po niya, hindi totoong walang inimbitahang world leader sa inauguration. Ano ba sinabi kasi nitong ambassador natin na kamag-anak nito ni BBM na isang Romualdez? Sabi po ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, as a matter of policy, no head of state is invited. Since 1800s, no head of state has been invited to the US inauguration. So eto po para hindi mapahiya, 'no, yung kanyang pinsan na hindi inimbitahan ni Donald Trump. Okay, pinak-check po siya ng ABS-CBN. Ito po ang sabi ng ABS-CBN. Nauna nang naiulat noong Disyembre 2024 na nagpaabot ng imbitasyon si US President-elect Donald Trump kina Chinese President Xi Jinping, Argentinian President Javier Milei, at Salvadorian President Nayib Bukele upang dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Enero 2025. Nung November pa yan, no? So ibig sabihin, malamang marami pang ibang inimbitahan yung uh, incoming President of United States of America. Bakit po dinidiinan natin to, no? Na kasi sanay na sanay. Wag lang mapahiya kahit maliliit na bagay. Ang point ko lang, kung sa maliliit na bagay, actually hindi siya maliit. Nakakahiya siya kasi nagpapakatuta tayo sa US tapos hindi naman tayo iniimbitahan. Hindi naman pala inimbitahan si BBM. Nakakahiya po talaga kung tayo ang tatanungin. Ngayon, may bali-balita tayo, no? May nakapagsabi rin sa atin na very reliable source na hindi lang natin pwedeng i-reveal kung sino. Na imbitado raw si VP Sara at si Tatay Digong sa inauguration, no, ni Donald Trump. Pero ano na yan, eh, no? Hindi na natin pinagtutuunan. Ang pinagtutuunan po natin ng gusto, yung point na ginawa mo na lahat, nagpakatuta ang ating presidente lahat. Wala pa rin tayong nahita. Wala, hindi na imbitahan. Ang masakit, yung nakikipagkagalit ka sa China, para ipagtanggol mo yung iyong pro-US stance. Pero yung si Xi Jinping pa na presidente ng China,
ang inimbitahan ni Donald Trump, 'di ba? Yan po ang pinakamasaklap. Ay baka sabihin, "O hintayin niyo na lang mga DDS, hintayin niyo lang mga Duterte supporter at tinitiyak namin na iimbitahan yan." Kasi po si Tatay Digong inimbitahan po sa White House, eh. Hindi hindi, parang hindi pala sa inauguration inimbitahan kundi nung presidente na si Donald Trump inimbitahan niya si Tatay Digong. Ngayon ang tanong, iimbitahan ba si BBM? Titignan po natin, 'no? Titignan po natin. Speaking, para lang po sa kaalaman ng lahat. Okay, punta po tayo dito. Mainit pa rin 'tong pong pinag-uusapan, 'no? Itong pagtatanggal. Gusto lang po natin mag-react dito po sa sinasabi. Hindi po natin masyado napagtuunan ng pansin 'to, yung sinabi po nito ni Bersamin. Ito po, at pinangkakantyaw po ng mga BBM supporter. Ito po ang sinabi, 'no? At the moment, the BP is not considered relevant to the responsibilities of the membership in the NSC. Ito po, hindi lang po 'to, alam niyo kayong mga kayong mga ano, mga, ah, anti-Duterte, 'no? Huwag niyo pong ikatuwa 'yan. Dahil ikapapahamak po ng bansa natin 'yan, eh. Tandaan po natin, ano man ang mangyari kaya po tayo nag-e-elect ng Vice President. Dahil ano man ang mangyari sa presidente, Vice President po ang hahalili. Ang pinag-uusapan po diyan, 'no, ang pinag-uusapan po diyan sa National Security Council, kung yung mga security threat, yung mga plano po para sa seguridad ng bansa. Papaano na lang, 'no, kahit na sa anumang kaparaanan na wala po ang kakayahan ng pangulo na maging mamuno. Eh, 'di ba ang laki ng hahabulin ng Vice President? Kasi hindi niya kasama ngayon sa National Security Council. Ang nakakatakot pa diyan yung pattern ng mga Marcos, 'no? Yung dati niyang presidente ng tatay ni Marcos tinanggal din. Tapos nagbigay daan, 'no? Pagkatapos ng ilang panahon, pagkatapos tinanggal din sa pamamagitan ng tinanggal din sa NSC yung kanyang, Vice President. Kalimutan ko yung pangalan, Lopez yata yung apelyido nung Vice President nung tatay ni Marcos na tinanggal niya sa NSC. Tapos nagdeklara po ng martial law. Hindi po natin sinasabi, hindi po ako nagsasabi, 'no? Pero nagsasabi po niyan si Vic Rodriguez na tila, baka mauwi ano 'no, Fernando Lopez, na baka mauwi na naman 'to, 'no, yung, yung pagtatanggal na 'to. Tsaka hindi lang po, eh, 'no, alam niyo ang ganda po ng ano, hindi si Lopez po, Tolentino, hindi po naging Vice President si Tolentino, eh. Okey, natawa ako kay Tolentino. So, balikan ko lang po yung pinupunto ko, 'no. Eto po ba, ang dami po kasi nagtatanong, yung pattern tsaka katunog pa, 'di ba? Executive Order 81. Samantalang yung martial law 1081 yata yun, 'no? Parang parang ayaw man namin isipin. Tapos etong mga nangyari kasi siga, eh. Napakasiga po ang mga deklarasyon, 'no? Parang, "O ano ngayon, may magagawa ba kayo? Tinanggal namin si VP Sara, may magagawa ba kayo?" Pagdating sa January 13, 'no, mukhang tuloy na talaga. Eh, talagang ako, hindi man ako iglesia, pero
kung ako po naririnig ng mga pamunuan ng iglesia, sana po ituloy niyo. Kasi tignan niyo, ayaw talaga, ayaw talaga ng, Kongreso na tantanan si VP Sara. Talagang isasampa nila yung, impeachment.